97 million ang school dropouts sa bansa. 60% dito ay babaeng teenagers na maagang nabubuntis. Naniniwala ang Department of Education. Pregnancy rate sa Region 10 mas mitaas pa sumala sa 2022. Noong 2013, 10.1% ng mga batang upang babae pigilan ang pagtaas ng bilang ng mga teenage pregnancies sa Pilipinas. Layo nitong mapalawak at maipaalam sa mga kabataan ang patungkol sa sexual at reproductive health services at mga impormasyong kaugnay nito. Ang mundo parang isang malaking palaisipan. Minsan, ang ganda-ganda, puno ng kulay at pag-asa. Pero sa likod ng mga ngiti at kisla, mayroong dilim. Isang dilim na nakakasinda. Nakikita ko yun sa araw-araw. Sa mga batang ina na pinilit magdalaga ng maaga, na pinagkaitan ng pagkabata ng pangarap. Tinitiis ang hirap ng pagiging magulang ng malabong sapat na karanasan. Hay, ang unfair ng buhay, di ba? Parang pinaglalaroan lang tayo ng tadhana. Habang ang iba ay may masayang pamilya, ngiti sa kanilang mga labi habang kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Taong madadama mo ang tunay na pagmamahal. Ang iba ay hanggang pangarap na lamang nito. Si Mama, ang aking ina, na bata pa lamang ay pinagkaitan ng mangarap, pinagkaitan ng masayang buhay, pinagkaitan ng pagkabata at mga ngiti na dapat ay masayang makikita sa kanyang mga labi. Marta! 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 Wala bang pagkain dyan? Bakit lakas ng loob mo maghanap ng pagkain yung aga-aga palang lasing ka na? Huwag ngayon Marta, naala na, bubuisit ka. Paano hindi ako magbubuisit sa'yo eh? Wala kang ang naibibigay na pera! Aba, nagmamalaki ka na. Bakit? Parang sinasabi mo na wala kang magdikabay. Malaman ka ba talaga? Ha? Ang lakas ng loob nyo maghanap ng pagkain mga walang kwenta! Puro na lang kayo pabigat, mga walang kwenta, mga buwisit! Ang kanyang tahanan ay hindi isang paraiso, hindi tulad ng mga ibang kabataan. Ang araw-araw na away at sigawan ng kanyang mga magulang ay parang isang sirang plaka, paulit-ulit at nagpapabingi sa kanyang mga tenga. Paulit-ulit at siya ay pagod na rin masaksihan ang mga ganung pangyayari. At sa paaralan, ang akala niyang kanyang ligtas na kanlungan sapagkat naroon ang kanyang mga kaibigan at kasintahan na siya lamang makakaunawa sa kanyang mga problema. Mga kaibigan, para sa kanya ay sila lamang ang kanyang masasandalan. Alisa! Ano pinapasok mo kaya? Malungkot ka na naman? Alas 3
Bakit? Girlfriend ko, may problema na naman ata. Sino siya? Yeah. Kasi simula umaga hanggang gabi, sisigawan na ang palaging magulang mo. Hindi ko maintindihan yun kasi masaya ang pamilya mo. Kung may mga nangyayari sa mga, why don't we shift our perspective? Mag-ingat tayo. Mga bang masaya. Gusto mo ba? Sige, pero saan at ano yun? Walang bahala. Basta mas magiging masaya. Sige. Sige, tara. Ano ba yun tol? Ay. Isa, ano yung medium? Isa, ano yung medium? Sige ba? Sige ba? Basta masaya, hindi ako makikita. Tingnan natin siya para meron tayong grade. Uy, dito na pala tayo. Saan tayo at kaninong bahay to? Huwag ka nang masyadong makonros dyan. Di ba sabi ko kung bahala sa'yo kanina? Inutasin natin yung problema mo, tatakas tayo sa mga iniisip mong magulo, ganyan. Kung bahala, let me do it, please. Sige. Wait lang, si Mia naman. Kanina pa tayo nagsashot dito eh. Wait, first time ko to eh. Solid yan, tol! Masarap talaga yan, tol! Make sure na masarap Subukan to. mo, tol! Yun! Sarap talaga yan, tol! Next. Chala, isa naman. Wait lang guys, may tumatawag sa akin. Parang kanina pa ako hinahanap eh. Uwi na ako. Ha? Samahan na rin kita, bibili. Ha? Saan ka pupunta? Ay, bibilin lang ako, mabilis lang. Oh, sige. Ingat kayo. Sige. Ano meron? Wala. Una na ako sa inyo, tol. May gagawin pa ako sa bahay. Sige, tol. Alam, daya nyo naman. Bawi lang ako next time, tol. Sige, tol. Ganda sa loob, hangin. Parang... Sige. Kasinta ang kanyang unang nilapitan at tinagpuan noong mga panahong labis siyang nangangailangan ng karamay. Ngunit ito rin ang unang
ko alam. Paano hindi mo alam? Uy, kumusta? Long time no see. Anong meron? Jolo, may problema kasi. Problema? Anong problema? Problema natin. Natin? What do you mean? Jolo kasi, Ano ba yun? nakuntis kasi ako eh. Ha? Anong gagawin natin? Buntis ka? Oo. Hanggang kailan ba? Magdadalawang linggo na. 2 weeks na. Hindi ba to prank? Anong prank? Sa tingin mo may oras pa ako para mag-prank sa'yo? Huwag mong problema ito. Talagang malaki. Hindi ako handa sa mga ganitong sitwasyon. Eh paano ako? Mas lalo na ako. Anong gagawin natin? Anong gagawin mo? Mag-isip ka ng solusyon. Palaglag. Ano? Ulitin mo? Palaglag. Tanga ka. Anong Yan ang ipalalaglag? nag-iisip kong solusyon sa mga ganitong problema. Hindi yung solusyon. Paano mo nakakayang sabihin yan? Parehas tayong estudyante. Hindi natin kayang buhay. Wala. Eh sana, inisip mo yan bago mo yung ginawa. Magpakalalaki ka nga. Ayoko. Jolo! Hindi ko kaya to. Jolo! Go! Sige. Wait lang, nagluluto pa si Mama. Wait lang. Huwag ka muna umiyak. Ano ba? Sinabi ko na huwag ka muna umiyak. Nagluluto pa ako eh. Ang ingay-ingay mo. Ano ba, Liza? Bakit sinisigawan ang anak mo? Nagluluto kasi ako eh. Ang ingay-ingay. Yan kasi imbes na mag-aral mo sinatubang upang maglandian. Ayan, tuloy na buntis ang maaga. Hindi mo naman kaya malagaan ang anak mo. Kinanga. Ako na ang magluluto. Sa murang edad, kanyang dinala ang responsibilidad ng pagiging isang ina sa akin. Responsibilidad na naghihirap siyang gampanan sapagkat siya ay nangangapa pa lamang. Responsibilidad na kanyang nilagpasang mag-isa at tinanggap dahil wala na siyang pagpipilian. Responsibilidad na labis kong ipinagpapasalamat dahil hindi niya ako tinalikuran gaya ng ginawa sa akin ng aking ama. Si Mama, ang buhay ay hindi naging madali sa kanya. Ang kanyang karanasan ay hindi magandang kwento para sa nagkararami. Dahil sa kanyang madilim at mapait na pinagdaanan. Pero para sa akin, ito ang aking inspirasyon upang ako ay magpatuloy na mabuhay. Patuloy na mangarap kahit gaano pa kahirap ang buhay dahil yun ang ginawa ni Mama. Major pregnancy.
Dalawang salitang maaaring magdala ng mabigat na inaasahan, takot at kawalan ng katiyakan. Para sa maraming kabataang babae, ito ay kumakatawan sa isang buhay na nasira, isang hinaharap na hindi tiyak. Ngunit, ang kwento ni Mama ay nagpapaalala sa atin na kahit nasa gitna ng unos, ang pag-asa ay maaaring manahim. Ang pagdadalaga ni Mama ay malayo sa madali, isang magulong pamilya, mga kaibigang masamang impluwensya sa kanya, at isang relasyon na nagtapos sa kalungkutan at responsibilidad na hindi pinanindigan. Lahat ng ito ay nagresulta sa isang hindi inaasang pagbubuntis. Ang panghuhusga, ang takot, ang pag-iisa, ito ang palaging kasama ni Mama. Nahihirapan siyang balansihin ang responsibilidad ng pagiging ina sa mga hindi pa natatapos na gawain ng kanyang kabataan. Ang mga walang tulog na gabi, ang mga alalahanin na kung paano kami mabubuhay, ang kanyang emosyonal na pagod, lahat ng ito ay may epekto sa kanya. Ngunit si Mama ay hindi natukoy ng kanyang madilim na karanasan. Nanaig ang kanyang pagmamahal sa akin at nagkaroon siya ng lakas upang magpatuloy. Ibunuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang pagmamahal sa pagpapalaki sa akin. Sa kabila ng mga hadlang, siya ay manatiling nagpatuloy. Nagtrabaho siya ng walang pagod, nagsikripisyo ng walang hanggan at hindi niya kailanman suko ang kanyang mga pangarap. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe